Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal at kawani na hugbong katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday, May 3, 2025, ng ikalawang linggo ng pagkabuhay. Sa ating ebanghelyo sa araw na ito, napakinggan natin ang isa sa pinakamakapangyarihang linya ni Jesus sa banal na kasulatan o sa Biblia. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Hindi lang ito matalinghagang salita. Isa itong pangako. Lalo na sa mga nalilito, nanghihina o nawawala sa landas. Minsan, ang buhay ay parang nasa gubat. Maraming liko, maraming hadlang. May mga panahon na hindi natin alam kung saan tutungo. Sa trabaho, puno ng stress. Sa pamilya, may tampuhan o hindi pagkakaintindihan. Sa sarili, may mga tanong o takot. Minsan, gusto na lang nating sumuko o mag-shortcut. Ngunit sa gitna ng kalituhan, sinasabi ni Jesus, "Ako ang daan. Sumunod ka sa akin." Hindi lang siya nagtuturo ng direksyon. Siya mismo ang ating direksyon. Isipin mo ang isang sundalong naligaw sa gubat. Pagod, gutom, walang malinaw na daan. Sa ganoong sitwasyon, ang kompas ang nagiging gabay. Kahit walang mapa, basta tama ang direksyon, makakauwi ka. Sa Jesus, ang ating kompas sa buhay. Kapag naligaw ka sa problema, kasalanan o pangungulila, basta siya ang gabay mo, makakabalik ka. At kung minsan dumaan ka man sa maling daan, hindi ka niya itataboy. Aayusin niya ang landas mo. At sasabihin pa rin niya, "Tuloy ka lang, ako ang daan." Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, may mga araw na ako'y naliligaw sa gulo ng isip, sa bigat ng puso, o takot sa kinabukasan. Ikaw ang aking daan. Maging gabay ka ng bawat hakbang ko. Patibayin mo ako at ituwid mo ang aking landas. Akayin mo ako sa iyong liwanag at kapayapaan. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.